Good day, everyone. In this video, I am going to discuss some misconceptions about Christianity. So, gusto ko munang maiba konti sa mga history and God, sa mga social media and God. So, gusto ko naman maiba ng konti. Or rather, maiba talaga. What are some of the misconceptions that Christianity has for us? Tayo magdasal. Panginoon, nagpapasalamat ako sa araw na ibinigay po sa amin, Lord. Nagpapasalamat ako sa inyong grace. Nagpapasalamat ako sa inyong mercy, Panginoon, na inyong ipinagkaloob. This we pray in Jesus' name, our Lord. Amen. Okay, sige. Pag-usapan natin to. Alin ba... okay. Ano ba yung mga misconceptions na aking sinasabi? So, una sa lahat, ito. Peace. Kapayapaan. Okay. Ano ba ang definition kasi ng peace is serenity over any circumstance or assurance that everything will be all right. Ayun yung peace or kapanatagan or kapayapaan. Pero ito kasi yun. So, sabi 'di ba, lahat naman may problema. So, paano tayo magkakaroon ng kapayapaan kung hindi naman perfect ang mundong ito? Ito na yung misconception. Ang unang misconception kasi is parang si Lord all of a sudden buburahin niya yung mga problema para maging mapayapa ka. No. Hindi. Baka pa nga dagdagan pa ni Lord yung problema mo. This is true, ah. Until you not learn the lesson, God will just add up the problems that you have. So, that changes the meaning of peace. This is what the Lord is telling me. Peace is all about trusting God in the future. Ito, faith is trusting God in the present, while peace is trusting God in the future. So, okay. Magkaiba ba yun? Oo, magkaiba yun. Kasi halimbawa ako, siguro kahapon, sakit ng ulo ko, no? Sakit pa ng tiyan ko. Sabi ko, Lord, ba't ganito, Lord? Sakit ng ulo ko, Lord. Sakit pa rin. Parang may mali yata. O sige, sabi Lord sa akin. Tiwala ka lang sa akin, pagkagising mo, magaling ka na. Pagkagising ko, nawala lahat. So, yung peace, wala yan sa kung magaan ba yung problema mo o mabigat. Hindi. Hindi ganun yung peace. Ang peace is all about trusting God in the future. While faith, on the other hand, is trusting God in the present time. Okay. Saan ako napuntahan yung faith? Bakit ganun? Normally, dito nabubuo yung mga healing, revival through faith, diba? Prayer through faith. So, kung wala kang if you don't have faith in your prayer, sabi ni Lord, that is useless. Faith without works is dead, sabi sa James. Pero sabi ni Lord, baliktad din. Works without faith is also dead. Bakit naman? Kasi ginagawa mo lang ng ginagawa pero wala ka naman tiwala dun sa Diyos na siyang mag-e-enable sa'yo. That is pretty useless as well. So, it could be interchange. See? Ito kasi yun. Ito yung problema natin sa peace eh. So, magkakaroon pala ng kapayapaan ang tao kahit sobrang bigat na ng problema. Kahit sobrang para sabihin na isang barko na yung problema. Oo. Kasi sabi ni Lord, ang kabutihan ko, isang karagatan. Narinig ko sa isang radio station yun. Isang barko na yung problema ko, pero sabi ni Lord, ang aking blessing, ang aking grace ay isang karagatan. So, it's all about
trusting God in the future. That is what God wanted us to define peace. Kasi paano ka naman magkakaroon ng kapayapaan kung wala ka namang believe sa Diyos sa kung ano yung plano niya sa'yo sa future? Bakit? Yung peace ba magi-involve sa past? Ay, kunwari, tapos na yung problema. Halimbawa, yung may problema ka, tapos na. Sa tingin mo ba yung problema yun, gagambalain ka pa rin, tapos na nga yung problema mo eh. Tapos na nga iniisip mo eh. Hindi ka nagagambalain nun, tapos na nga eh. So, it's all about trusting God in the future. So, another example. Financial problem. Naku. Aminin nyo na po. Madami nawawala ng kapayapaan pag pera na yung problema. Wala nang Kristyano, wala nang religion. Kahit sabihin natin Muslim yan, Buddhist yan, pagkakita mo, pagka nawawalan na ng pera, tinan mo, nagkakaproblema. Pare-parehas lang naman. Wala naman yan sa kung ano yung Buddhist ka, atheist ka. Ito nga, may nakausap mga ako atheist. Pag nawalan ng problema, sumasakit, nawalan din ng pera daw, sumasakit din na ulo kung kita mo na. Eh, di ba, ano, wala ka namang believe sa mga supernatural, superpower. Pero pagdating sa pera, parang namumroblema ka. Oh, sabi ni Lord sa akin, yung perang yan, ang lakas makawala ng peace niyan. Malakas talaga yan. So, I don't know. I mean, mang naawa lang si Lord. Bakit pati Kristiyano? Sabi sa Matthew 6 ba yun na do not be anxious about your life. Yung mga ibon niya, napapakain niya. How much more yung tao? Nasa Psalm 37 yun. Yung mga taong sumusunod sa Diyos, hindi naman maghihirap. 2 Peter 3. For I know the plans ni Jeremiah. Yung plano ko, hindi naman kayo pahirapan. Darating yung pangako. Darating yung pinangako ng Diyos. Sabi sa 2 Peter 3 yun. So, ano yung problema? Kasi ito kasi yun. Yung deadline. Kasi kailangan may deadline kasi yung bayad, may deadline kasi yung kuryente, tubig, may deadline lahat. Pero sa pera lang ba pwedeng gumalaw ang Diyos? Hindi ba siya pwedeng gumamit ng ibang tao? Hindi ba siya pwedeng gumamit ng opportunities for you to meet ends? There are a lot of ways. Do you remember the story of Elijah? Na doon sa lugar na pinuntahan niya, yung babae, kalahati, konti na lang yung pagkain nila. Sabi nung babae kay, Elias, take note yung Eliseo is Elisha, yung Elias is Elijah. Okay, sabi ni, Elias, pengi din ako. Parang kung yung iba yung babaeng yon, tatawa na lang. O sige, sa'yo na lang, mamamatay naman din kami. Pero hindi, sinabi ng babae to, binigyan nga, manang walang agam-agam, walang sarcasm, binigay na lang niya. So look at how Elijah, through the Lord, favored that woman. Di sila nawalan ng mantika, di sila nawalan ng oil, di sila nawalan ng sangkap sa pagluluto. So, teka muna. So, may kinalaman ba to sa peace yung kwento ni Elias? Oo. Tingnan niyo yung babae noong binigay niya yung pagkain niya kay sa alagad ng Diyos. Di ba di sila nagutom? Hanggat sa hindi na puno palagi yung nila, sa sangkap nila. Take note, disyerto yun ha. Tagtuyot nun. Eto kasi tayo mga pastor, no? Paano tayo magtuturo ng peace kung kayo nga mismo mga pastor, wala naman kayo kapayapaan sa utak nyo. You don't have any sense of peace in your mind. Kasi sasabihin nyo, paano naman tayo magtataguyod ng gawain ng Diyos?
Paano naman 'to, kaya nga sabi nung ni Lord sa'kin, 'pag malaking simbahan, it becomes an administrative issue. Kaya nga he is not really a big fan of it. Take note, he is not a big fan of it. He will support those churches, those big churches that really does the work of the Lord. Susuportahan niya yan. Pero hindi lang siya big fan. So may ganun din pala ang Diyos, no? May mga hindi niya bet. Oo. Meron din, kaya nga may free will. Ganun ba? Kaya nga kita mo, why do bad things allow in good people? Kasi God allows this type of bad decisions so they will return to God. So, gagawa ka ng desisyon, tapos malaman mo, hindi pala bet ng Diyos yung decision mo eh. Hayaan na lang ng Diyos para matutunan mo rin. So, paano ba natin malalaman kung bet ng Diyos yung gagawin mo? Ito na nga, dito na nga papasok yung fruits of the Holy Spirit. Ito isa-isahin ko, mukhang marami yata talaga nalilito eh. Yung peace, ganito yan. Pag kayo, gumising kayo sa umaga na masaya kayo, Lord, thank you Lord. Parang araw-araw pagising mo, parang di mo naman inisip na mabubuhay pa ako. Mapayapa ka nun. Pagising mo parang, this is another day to face. That's a peaceful morning. Pero pagkagising mo, yung tipong, ay naku, yan na naman yung problema yan. Pagkagising mo, parang ilang segundo lang yun, pagod ka na naman. Walang kapayapaan ang buhay ng mga taong yan. Pati Kristiyano ba, ganun? Ay, oo. Sabi ni Lord, walang exemption. Galing, di ba? Kaya nga sir, naaawa eh. Paano tayo magpapalaganap ng salita ng Diyos kung yung assurance naman na magiging maayos yung mga Kristiyano, parang may duda pa yata sa akin. Yung lumalabas yung mga Kristiyano, may duda pa sa Diyos. Sabi ni Lord, mahusay. Ako yung Diyos na sinasamba nyo, tapos ako yung walang kakayanan. Is that how God works? God said, I can do all things through Christ who strengthens me. Ganda pa naman nung passage. Ang dala sabihin. Pero pag dumating yung problema, I can do all things. Wala na. I can do all things na lang. Wala nang through Christ. Kasi parang wala, feeling mo kasi parang wala, iniwan na yata ako ni Lord. So, yun na nga, paano nyo malalaman kung yung pastor walang peace of mind? Tingnan nyo, alam nyo yung madalas mag-census, yung madalas magbilang. Sabi ni Lord sa akin, okay, sige. Okay. Pero ang tanong ko sa akin ni Lord, bakit kailangan nyo magbilang ng tupa? Bakit? Kasi mo naman yung maraming tupa kung mali naman din ituturo mo. Kunwari, this week, we have 400. Siyempre, sa pastor, praise God. Tapos next week, 20 na lang. Ba't ganun? Yung pala, bumagyo pala. Yung pala, yung iba, sa inyo, walang ulan, bagyo, pero yung ibang lugar, binaha. Yun, so, marami kasing pastor, di naman marami, yung mga nasisilaw pag maraming tupa. Pero pagka wala, mga dalawa lang, isa lang, parang mangdulog mo pag konti lang yung tumaten. Kaya nga, may napagsabihan nga si Lord na kahit isa lang yan, na umaten sa'yo, tuloy yun. Tuloy ang ligaya. Tuloy ang saya. Kasi, mas magmamatter yung isang kaluluwang sumusunod sa Diyos kaysa dun sa 1,000
tupang hindi naman susunod eh. Kasi 1,000 tupang yun, pag namatay naman na hindi nagbabago yun, sa impyerno punta yun, pero yung nag-iisang tupang yun na sumusunod, may assurance talaga siya kay Lord na, ay, sige, you will be with me in paradise. Doon sa 1,000, ganoon din. You will be with me in paradise. Sabi ni Satan. So, paradise daw ni Satan yung pupuntahan nung mga yon na talagang di sumusunod kay Lord. So, you know what it means. So, kung ano yung paradise na yun. So, you will not like that kind of paradise. So, deceiving, akala mo, okay yung pala pag nandun ka na, GG. So, peace of mind. Para nyo malalaman kung yung leaders nyo may peace of mind. Alam nyo yung hindi natotorete pagka kunwari nawala kayo sa linggo, pagka nababawasan yung mga tao sa ministry niya, hindi niya iniisip yon. Pangatlo, ito, yung the way he or she speaks. O ano yung lumalabas sa bibig niya, pakinggan nyo, baka kung puro problema yung lumalabas, naku, walang kapayapaan sa puso yun. Kung magsabi man yung mga talaga may peace of mind, talagang hindi mo mararamdaman yung problema na sinasabi niya kasi the Lord is with him or her. I think that is it. So, i-consider ito sinasabi ko kasi ang dami talaga nawiwin ng sa peace of mind. Kasi pag sinabing peace of mind, ano daw, parang walang problema, parang everything is, smooth sailing. Pero ang true definition ng peace is all about how can you trust God in the foreseeable future. How do you trust God throughout your days? That's all for this video. I'll see you next time. God bless.